morning. Good morning, kids. Are you guys happy today? That's good. Are you guys hungry? Okay, let's pray. It's like what you said in your word, Lord, that if there's 2 or 3 are gathering in your name, you are with them. And we truly believe, Lord, that you are with us. And if there's anything not right in our hearts, in our mind, our soul, that we cannot experience you, that we cannot feel your presence, Lord, we humble ourselves before you, Lord God. Forgive us. Forgive us, Lord. Purify our hearts. And we want you, Lord, to be in our midst. And we want you to be glorified and be honored in this place once again. I pray, Lord God, that you would bless our devotion. Whatever the words that we're going to hear, it is your word that's really coming from you for each and every one of us. Speak to us, encourage us, remind us, and teach us, Lord, according to your will, what the Bible says. And thank you so much, Lord, for your love to us. In Jesus' name, amen. Amen. Amen, yeah. All right, so thank God that I'm able to stand up here again. And na-miss namin yung last Sunday. But God is good. Thank God for His healing power, and thank God for His grace. Because of His grace, He allows me still to get up and walk and be used. Now, as part of music ministry, the Lord called you to serve Him. And I thank God for your dedication and your willingness to come here every Sunday. And I thank God for the gifts that God has entrusted to you. But always remember, we are here, we want to lead people in worship. That's our goal. And we are not just here because you are obligated to do it, or it's your responsibility to do it. But you understand why you're doing it. You understand why you're doing it. You're doing that for the Lord. And you want to, of course, give your hearts, give your best service, worship to our God. So, ang kailangan lang natin gawin ay God put you there, the Lord put you, whatever ministry that you have, kailangan na lang natin intindihin kung paano ka magiging talagang gagamitin palalo ni Lord, at hindi lang ikaw ay basta kumakanta. Hindi lang basta ikaw ay tumutugtog, kundi ikaw talaga ay nag-worship. Amen? So, yun ang gusto natin mangyari. Nilagay ka ng Lord dyan, and it's a privilege. Hindi lang basta ikaw ay makakanta, hindi lang basta ikaw ay makatayo sa stage, kundi ikaw ay talagang nagpapasalamat dahil gusto mong gamitin ni Lord ang iyong buhay. You are worshiping God. So sa part ng pag-worship natin kay Lord, of course, gusto kong idugtong yung mga sinasabi ko tungkol sa pag-worship. Masarap na nag-worship na talagang hindi lang basta nakatayo ka dyan. Amen? Na parang, sabi nga sa Tagalog, parang tuod. Ayaw natin ng ganon. Na walang kabuhay-buhay. Na walang feelings. Na yung toad kasi isang kahoy na patay. Puno ng kahoy. Puno ng kahoy na nandun lang. Hindi gumagalaw lang pag nabang. Toad. Ang nagagawa pa ka ng toad na pag Pag di mo napansin, ma-aksidente ka pa. Matitisod ka.
Labas na rin ako na aksidente niya sa ilog. May mga tuod doon na hindi mo nakikita. Yung tatalong kang gano'n, no? O yung kahoy. Tayo lang yun eh. Kahoy. Hindi gumagalaw. Kaya tawag ng tuod. So, ayun natin, tumatayo tayo dyan na parang tuod. So part ng pagsamba mo kay Lord ay hindi lang umaawit ka, hindi lang sa bibig, kundi sana mayroon din tatawag na gesture. Isa sa gesture na pwede natin pakita nga ay yung pagpalakpak, taas nga ng kamay. So itong gusto kong pag-usapan natin sa isang mixing pag-usap. Sana ay may encourage tayo at bakit natin gagawin. Why should we raise our hands in worship? Bakit ba kailangan natin taas pang kamay natin habang sumasamba? Pwede naman din na kailangan itaas. Kung ang sagot natin ay yes, may sinasabi ng scripture, at kung sinasabi mo ay no, dahil hindi ka willing na gawin to, you don't want to do this, you don't like to do this, at maaaring nahihiya pa hanggang ngayon, at basta ayaw mo lang, basta hindi mo gustong gawin. May mga talata sa Biblia rin na pwedeng that would help us. Si David ay maaaring makatulong sa atin sa Psalm 63 verse 4. So Psalm 60, ano sabi ko? 63 verse 4. Mali. 62 verse 4. Bakit 63? Simulat ko doon. Mali talaga ako. Talaga tama 63. Siya na, kagaling ko lang sakit. Psalm 63 verse 4. Okay. I will praise you as long as I live. And in your name, I will lift up my hands. So, we will praise the Lord. And you're gonna praise Him as long as you live. While you're breathing, while you're still alive, you have to worship Him, you have to praise Him. And then one way that you can express your worship, katulad ni David, sabi niya, sa pangalan mo Lord, in the name of Jesus, I will lift up my hands. So, kaya ka nagtataas ang kamay in the name of Jesus. Not in your name, not in the name of the church, not in the name of the pastor, but in the name of Jesus. At sa pagtaas mo ng iyong kamay, you will praise Him. Amen? You will praise Him. And let's jump in Psalm 141 verse 2. Verse 2. May my prayer be set before you like incense. May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. So sa kanyang prayer, sabi ni David, ay nagsiset siya ng parang incense na talagang ito ay maging mabango sa miyo. Yung kanyang prayer ay karapat dapat kalugod-lugod sa harapan ni Lord. At itataas niya ang kanyang kamay kahit sa gabi na katulad ng pagsasakripisyo sa gabi. So, ibig sabihin nito, when you're doing this, you're really doing it in the name of Jesus, and then you're offering your life to Him.
Talagang your songs, whatever songs that you're singing, you're offering that to God. So hindi yung kumbaga hindi natin kailangan ng incense dito, hindi natin kailangan ng may mga ganong klase na mga katulad ng araw na ginagawa para mag-alay ng pagsamba sa Kanya. It's your life. You're gonna offer your life. At one way na sa pamagitan ng buhay mo ay you lift your hands to God. Amen? So, Pastor, sa Old Testament lang yan. Meron ba sa New Testament? Tingnan din natin sa New Testament. 1 Timothy chapter 2 verse 8. First Timothy chapter 2 verse 8. I want men everywhere to lift up holy hands in prayer without anger or disputing. So gagawin natin ito, hindi nainis ka na, nagalit ka na, tapos sinasabi mo ng sino man na kailangan magtaas ka ng kamay, hindi dapat gano'n, no? Sa inis mo na lang at kaya ka magtataas ng kamay, huwag kong gano'n namin. At ikaw ay nakulitan na sa amin, nakulitan na kay Pastor, lagi na lang pinauulit na kami, pinipilit ng magtaas ng kamay. So, ang pagtaas ng kamay, ito ay simbolo ng, actually, yung holy hands, ito na lang po yung evidence na, actually, we are not worthy, we are all unrighteous before God. But because of Jesus who lives in us, who raises us, and because of what he had done on the cross for all of us, we are not righteous, but He made us righteous. So, ang righteousness na meron tayo because of His righteousness. So, now, we lift up our hands sa gusto ni Lord, siyempre, dahil ikaw ngayon ay pinabanal ni Lord, at gusto siyempre ni Lord, be holy because I am holy. And then, we lift up our hands, siyempre gusto ni Lord na talagang kalugod-lugod yung pagtaas natin ng kamay sa Kanya. Amen. So, we offer these songs through yung mga singing, playing, and then you're offering your life to Him. And then talagang kapag ginawa mo ito, talagang may malinis na puso. May malinis na buhay. Amen? Na talagang kalugod-lugod at karapat-dapat sa Kanya. Ngayon, ang Biblia nagsasabi na we have to lift up our hands. It is isa sa gesture na pwede mong gawin na itaas ang iyong kamay na kailangan mong pagtagumpayan ang kumbaga pagiging mahiyain, bakit hindi mo kayang gawin ito? Na which is sinasabi din naman ng Biblia na pwede natin gawin na sama-sama. Ngayon ito ang tanong. So dahil pinag-uusapan ba natin, so required na po ba kami, Pastor, na talagang kami lahat ay magtaas ng kamay? Merong warning siyempre. May warning for all of us when we lift up our hands in worship. So, una na warning para sa ating lahat, you are not doing that because you are being forced to do it. Amen? So you're not doing that because sinabi na natin, pinag-uusapan natin na magtaas ka ng kamay, you're not gonna do that because you're being forced to do it. Dahil sinabi ng pastor na kailangan magtaas na ng kamay, hindi mo gagawin yan. Ayaw natin na sa pag-worship natin, you are being forced. Hindi po magiging kalugod-lugod sa harapan ni Lord. Kasi pag napuwersa ka lang, ito ay hindi na galing sa puso. Ang tawag natin dyan ay galing na nga sa nguso. Sabi kay Esther Marape. So, hindi na sa puso, sa nguso lang. At dahil sa nguso, hindi sa puso, ang mangyayari ito, magiging gaya-gaya lang. Ayaw natin yung gaya-gaya, nagtaas na. Uy, ako na lang hindi nagtataas. Nagiging masyado ka pang aware na ngayon sa kapaligiran mo. Instead, nakafocus ka ulit natin ginagawa mo. You offer your worship to God. You want to worship Him with all your heart. And then you want to lift up your hands. Nakafocus ka sa Kanya. Nakafocus ka na sa katabi mo. At ayaw natin mangyari, dapat you are not being forced. Talagang worship is from your heart. You're doing it for the Lord. Hindi gaya-gaya lang. Hindi masabing nagtaas ka lang ng kamay. Hindi masabing ikaw ay nakasabay na sa lahat.
Hindi mo pwedeng gano'n. Kailangan natin, hindi secondly, must be authentic. Talagang genuine yung iyong pagsamba. Ibig sabihin nun, na when we lift up our hands, you are not faking it. Hindi talagang fake. Kasi, if you are doing that, you are a stage performer, not a worshiper. Ang stage performer ay, ang magiging result nito, when we are stage performer, they see you, instead they see Jesus. They see you, they see how you stand up there. Ang taong, they worship the Lord with all their hearts. Ang mangyayari ito, you're filled with His presence, with His Spirit, and let the Holy Spirit would flow. Instead na sila nakatingin sa iyo, nakataas ka ng kamay, at dahil hindi buong puso, hindi ka ang talagang puspos ng banal na Espiritu, hindi sila magpo-focus sa iyo. They would be filled also with the presence of God. Amen? At gusto natin maging authentic. Ang Holy Spirit ay pumupuspos sa iyo, at ang tao ay dadalhin natin sa tunay na pagsamba. We worship God in Spirit and in truth. Hindi ka napuwersa lang at hindi mo pepekein lang, dapat genuine. And then, kapag nagtaas tayo ng kamay, hindi tayo force kundi mula sa puso natin. At pag nagtaas tayo ng kamay, dapat genuine na talagang hindi ako nagpe-perform, Lord. I am worshiping You. I am a worshiper. I want to be filled with the Holy Spirit, and I want to experience You with all my heart. At kapag gagawin mo kasi yon, sasama yung gesture ng kamay at hindi ka maapektuhan kung ano may nasa paligid. So, kaya lang natin pinag-uusapan to, kapag nagtaas ka ng kamay at talagang galing sa puso mo, hindi namin sasabihin sa sarili namin ganito paano, ay salamat, nagtaas din siya ng kamay. Tagal na namin inaabangan niya. Hindi ko ganun. Ayaw natin mangyari yun na malang araw, ay salamat, nagtaas din sila. Pag kayo po sama-sama nagtaas ng kamay, ay para kayong mga parang ewan. Na parang pag taas ng kamay, sabay-sabay pa na gano'n, ewan lang ha. Okay naman siguro, ayaw ko mag-judge, ayaw natin magiging judgmental, ano. Pero, sa puso yun, makikita naman yan sa puso eh. Kung hindi lang ikaw ay sumasabay lang sa ginagawa ng marami. And then ito pa, isang sikreto na hindi ka napupersa at ikaw ay hindi authentic. Itong warning pa. Kaya ka nagtatas ng kamay because you know who God is. Kailangan na intindihan mo sino ba si Lord. Hanggat hindi mo na intindihan si Lord, hindi mo gagawin itong sinasabi ng Biblia na I will praise You and I will lift up my hands. I will praise You as long as I live and I will lift up my hands. Ngayon, ito pa, ang tunay na pagsamba kay Lord ay nababase sa lalim ng pagkakilala mo sa Kanya. Kung mababaw ang pagkakilala mo sa Kanya, ito po tandaan natin, kung mababaw ang pagkakakilala mo kay Lord, magiging mababaw din ang pagsamba mo sa Kanya. Yun ang ating babantayan, ang lalim ng pagkaunawa mo kung sino si Lord sa buhay mo, kung gaano siya kabuti, ay yun din ang lalim at kataas ng paghanga mo sa Kanya. You gonna adore Him. You gonna worship Him. At talagang sasabihin mo, Lord, You are Almighty God. At pag sinabing mong, You are Almighty God, You are the King of Kings, You are the Lord of Lords. Pwede mong sabihin, Lord, I know Your plans are better than mine. You are in control, not me. Amen? So in every situations, if you have a problem, dahil malalim ang pagkakilala mo na si Lord ang nakakaalam ng lahat ng bagay, yung problema mo, may bigatin ka, may mga pinagdaraanan ka sa buhay, naniwala po ako na ibibigay mo yung pinakamataas na pagsamba sa Kanya dahil Siya ay hari ng mga hari. Karapat dapat ba sa ating hari na maibigay ang tunay na pagsamba? He deserves to receive a true worship and praises as our God. So when we lift up our hands, a symbolic gesture of surrender, praise, and adoration to God. Na talaga sasabi mo, Lord,
we worship you. Talagang you surrender, you submit your life to God. Ito po yung tinatawag na inner admiration. At kapag mayroong admiration, na-admire ka kay Lord, it becomes natural expression. Talagang nagiging natural na. Kasi meron sa inner, sa puso mo, talagang nahahanga ka sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabaitan, sa kanyang walang sawang pagtulong sa iyo, sa walang sawang pagpapatawad sa pagkakasala mo. And then you're gonna admire Him and you're gonna worship Him and thank Him. And then also for that, laging tatandaan mo kaya ka nagpapasalamat ng sobra-sobra dahil iniligtas ka niya. Tandaan natin, sandali lang mo ang buhay natin dito. Lagi mong alalahanin ng isipan, sa isip mo rin, huwag mong kakalimutan na mayroong impyerno. Mayroon pong impyerno. Kung ikaw ngayon hirap na, may suffering, may pain, at pakiramdam mo impyerno na, hindi ba impyerno yan? Wala yan, kung ikaw pupunta sa impyerno talaga. Kaya salamat sa Lord dahil hindi ka pupunta sa impyerno talaga. Amen? Yung lifetime, long-term, forever suffering in hell. Yun lang ho, pinagpapasalamat mo na kay Lord lagi, araw-araw yan. Hindi lang linggo, kundi talagang labis ang pasasalamat mo na iniligtas ka niya. And that's the reason why you want to worship Him. This is a God who deserves to receive praises and thanksgiving. Amen? So nawa po, when we stand up here, when we lead people in worship, dapat hindi ka napipilitan. Talagang galing ito sa puso. At huwag mong pepekein. Talagang authentic. Huwag mong pepekein. Huwag gaya-gaya lang sa ginagawa ng iba. Gagawin mo ito ng talagang tunay na pagsamba dahil naiintindihan mo kung sino si Lord sa buhay mo. You know who God is. You must know the truth and the truth shall set you free. So, I pray that God would help us na ang church na ito, no, ang panalago ng church na ito talagang matagpuan na talagang true worshiper. Hindi po may raos na lang ang Sunday. Kakalungkot naman pag gano'n na may raos yung Sunday. Ayaw natin na may raos talagang, pag may raos lang, instead na napagpala ka, uwi ka na mabigat pa ang kalooban mo. Sayang naman, gigising ka ng umaga, sayang naman, gumayak ka, pumorma ka, naligo ka, hindi ka naliligo. Sayang naman, seryosohin mo na ng buong puso. Nasumamba kay Lord na, eto, naramdaman mo si Lord, tapos binigay mo yung pagsamba sa kanyang wake up, pinagpala. Ibinuhos mo yung tunay na pagsamba and you're blessed, filled with His presence. Kahit ko konti, basta sama-sama yung totoong authentic, yung authenticity ng worship ay nandun. Amen. Yan po importante. And let the Holy Spirit move during our worship. Ayaw naman natin na siyempre yung simbahan natin ay magwala. Hindi naman gano'n. Kailangan yung authentic. Yung authentic na sa harapan ay totoo, tama sa harapan ni Lord na sumasamba sa Kanya. Amen? Amen. So praise the Lord. Let's bow our heads together. Palalimin niyo po, Lord, ang aming pagkakakilala sa inyo. Mangyayari lamang ho ito yung paano ka namin makikilala ay yung aming continuous po na surrender. Pagsuko ng aming buhay. Pagbabasa ng iyong mga salita, ng aming Bible. Mahalaga po yun, yung aming devotion sa inyo. Yung aming constant na prayer. It's very important, Lord God, in our life para lalo ka namin makilala. Sa aming pakikinig, Lord, katulad ng ganitong devotion, ay doon ka namin lalong nakikilala. Yung ganitong gawain, Lord, na inaalam mo na magsasama-sama kami, you're using this kind of gathering, Lord, so that we can hear more from your word. We want to hear more from you, Lord God, from the scripture. Thank you, Lord, for using your people, your children, just like me as their pastor, at sa lahat mga tumatayo dito sa stage. Gamitin mo kaming lahat. At lahat ng tagapakinig, Lord, lahat ng nakikinig ng iyong salita, Lord, lagi nawang magkaroon ng kauhawan
ang bawat isa na makinig ng iyong salita. At sa pamagitan ni Lord, pamagitan po ng Lord, lalalim ang aming pagkakakilala sa inyo. Dahil doon po babase, gaano ka naming kakilala yung kapangyarihan, yung kabutihan mo, yung kadakilaan mo, your goodness, yung faithfulness, ay doon namin ibibigay ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa inyo. Na tanging sa iyo lamang po karapat-dapat. Lord, dalangin ko po na ang bawat isa na dumadalo po sa iglesyang ito ay tunay na maging totoo po kami na sumasamba sa inyo. Na nagpupuri sa inyo. At kapag nagawa namin ito, Lord God, at patuloy na ginagawa, I truly believe, Lord, na kayo po ang bahala sa bawat isa sa amin. Kayo po ang bahala sa church na ito kung ano po ang future. It's in your hands. Kung ano ang desire ng puso namin, walang mahirap po sa inyo. Kung Lord, dalangin namin na bahalang araw, dumami pa ho kami, hindi po yan mahirap po sa inyo. Kaya mong paramihin, Lord, if that's the desire of our hearts. Pero una sa lahat, Lord, i-desire ka namin, higit sa lahat, Lord. I-desire ka namin, Lord, sa buhay namin na sambahin ka ng totoo. Mahalin ka ng totoo, paglingkuran ka ng totoo. At naniwala po ako, Lord, na kayong bahala sa lahat ng mga pangailangan namin. Pangailangan namin financial, material, at maging pangailangan kagalingan sa karamdaman, kayo po ang bahala, kayo ang may hawak ng aming buhay. Kaya Lord, dalangin ko po na tulungan niyo po kami, turuan niyo po ang iglesyang ito na maging tunay na mananamba, true worshiper unto you, Lord Jesus. Talagang totoo na nagsasamba, totoo na nagpupuri sa inyo, at tunay na ibinibigay namin ang aming best na pagsamba. At isa sa ekspresyon ng aming pagsamba ay yung nga po, pagtaas ng aming mga kamay. That we surrender our life unto you. You are the Lord. You are the God. You own our life and you own this church. Thank you so much, Lord. Bless niyo po ang gawain ngayong umaga mula sa simula hanggang sa practice, sa music, ministry, pagpalain niyo po silang lahat. Salamat po sa buhay ni Brother Mark, sa kanyang dedication, kanyang love, sa kanyang commitment na hawakan ng music ministry. Huwag niyo po siyang pababayaan, sampu ng kanyang mahal sa buhay, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Continue to bless them, encourage them always. And use him and empower him always, Lord God. At sa kanyang buhay ay patuloy na dadalhin niya ang buong church lagi na sasamba at magpupuri sa inyo. Diyos na totoo na aming sinasamba sa iglesyang ito, Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, is the God that we are worshiping and serving in this place. Maraming salamat po. And then sa the rest of the music team, members of the music ministry, pagpalain niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po, Lord. Napakabuti niyo sa amin. We thank you, we love you. In Jesus' name. Amen, amen.